Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Tila ba nagkakakilabot na balita ang dumating ngayong araw dahil nga itong si Congressman Rodante Marcoleta ay ginulantang ang Kongreso, lalong-lalo na itong si Congressman Benny Abante Jr. na grabe ang pagkagulat dahil nga nabunyag ang kanyang kabalbalan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ibinunyag nga or ibinulgar nitong si Congressman Rodante Marcoleta at kinwestiyon itong Quad Committee kung bakit kailangan or kung bakit iimbestigahan nila ang mga anomalya sa nangyayari dito sa ating bansa. Bakit itong si Vice President Inday Sara Duterte lang daw ang kanilang ipinapatawag? Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang itong Quad Committee na ito, lalong-lalo na si Congressman or si 6th District Representative Congressman Rodante or Congressman Benny Abante ay tila ba particular na binabanatan itong si Vice President Sara Duterte at sinabi naman umano ni Marcoleta na kung may imbestigahan kayo patungkol sa anomalya, bakit hindi nyo ipatawag lahat ng mga taong merong kinu-question or merong ka-questionable sa kanilang mga budget na kanilang pinagagasta, katulad na lamang ng mga kapwa Quad Committee dito sa loob ng House of Crocs, katulad na lamang ni Franz Castro, Raul Manuel, Estela Kimbo at ito pang si Luistro na ito na ang dami-dami naman palang budget na nailalaan sa kanilang mga distrito or mga lalawigan ay bakit hindi sila naiimbestigan. Kaya na lamang mga kaibigan ay hindi maiwasan ng ating mga netizen at mga mamamayan na magbigay ng kanilang mga hinaing. Congressman Dante, obvious ang Huadcom, talagang stick to the plan. Ikaw ang number 1 ko para senador. Muchos saludos, Kong Dante. Vote for Bongo, Ronald De La Rosa, Rodante Marcoleta, Philip, Wilfred Lee, Vic Rodriguez, Glenn Chong, Atty. Trixie, Willie Ong, Atty. Jimmy Bondok, Paulo Duterte, Baste Duterte at Tatay Digong for Senator 2025. Zero vote for Martin Romualdez, Zaldico, Estela Kimbo, Abante, Bernos Chua, Valeriano Paduano, Dan Fernandez, Bungalon, Angelica, Garin, Barbers, Kurap, Luistro, Raul Manuel at Migs Nograles for Congress. Thanks and praise God, Honorable Congressman Rodante, and we salute you, sir. Hope na pray nun will be number 1. As Senator, we pray for your success, all your constituents slate for senators. God bless you more and more and more. Good luck, more knowledge, more wisdom, and more blessings always forever. Yan ang mahirap, Congressman Marcoleta. Magkakasabwat ang halos buong Kongreso, magkakasama po silang lahat pinagnanakawan ang bawat pondo ng gobyerno. Yung sa flood control nga, 1 billion budget, isang araw anong nangyari? Nasolve na ba ang problema? Wala at nasaan ang pera? Well, para nga sa kabuang impormasyon at detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat. Ikaw ang nakapansin sapagkat yung ganun ba? 4 na staff ko na tumutulong sa akin para kunan ng konting mga litrato yung nagaganap. Kasi nga alam na namin na kung minsan habang nagsasalita ako, alisin naman nila yung camera, nakapokus sa iba. Ang boses ko na lang ang narinig. Pagkatapos, may ginagawa silang isang technique para yung sinasabi ko hindi magiging malinaw. Kung ang pag-uusapan na yung pakikinig ng mga sumusubaybay. Kaya mabuti na lang may mga kasama rin ako para sa ganun ay yung aking mga binanggit doon sa committee at saka kahapon ay naidideliver naman ng may konting kaliwanagan. Well, ito na nga po, Kong. Napunta tayo dun sa... so ano pala yun? Ano ba? Investigation po ba yun? Sinabi In nila, aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo.
Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, sabi kong ganyan, sa section 2 sinasabi, bago tayo magsimula, dapat mayroong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, Oho. ito nga yung privilege speech, principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite, oho. Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko nga ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Binubulungan siya ng mga Opo, nung staff nasa na tabi, doon. opo. Marami na siyang staff na abogado rin. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ganyan. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally Opo. related to malfeasance? Nasaan ka ako yung order mo? Oho. Nakalagay dito sa section 4 at saka section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation, parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta sinabi namin merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos, i-set out mo by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance. Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agaw na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Akala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Yung isa, alam mo naman yun, huwag na natin banggitin. Then kung ako naman, niniwala, mga kaibigan mo naman yung mga yun. Pero doon sa punto ko, ako nagingiti sa Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun na nga po kung mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin banggitin, baka magdamdam pa. Baka naman nag-usap-usap sila kasi dito nabigla ang marami. Dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, Opo. tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. Opo. So, tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot para bang hindi nila alam. Ang dami nila Ano po LGU po? Sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino? Bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o marami. Hindi pa niya masabi yun Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala medyo marami pala Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat pala may confidential fund sa Kung intelligence ang fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Panglahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O, isipin mo. Gusto ko para wag lang umahahaba lang at saka Opo. magkakasamaan lang ng loob Gusto ko sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi naalis din ako ng hindi member. na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yon, Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. O di sana, nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na siya. Ano dito? Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So ito'y tradisyon pala Kailangan po. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon nyo na parang hindi na rin pala ginagala ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon nyo na dapat kapag ka may aalisin, at least sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa.
Oo. Huwag na Kapwa honorable tao. yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo, opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oo. Dahil magkakasama tayo. Kultura Kasama Pilipino ako yan sa eh. majority. Oo. Paano ba yung i-text mo ako? Kung, pasensya na ha, may kursunada sa posisyon mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun eh. Opo. Yung pagiging vice chair, pribilehiyo lang yon. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang may pakitang tuntunin eh. Opo. Basta okay lang papayag ako na kapag ka inalis mo ako bilang vice chair, naalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang namroblema si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh. Ay, wala naman akong problema sa kanila. Kung sagutin nila o hindi nila sagutin, ako, wala akong problema dyan. Naku. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi, Jen, Opo. una, anong pangalan nung congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Bariliano po, ng Manila. Opo. Ang mali doon, yun ba ay na-fight o hindi? Parang third termer na pumata o second termer na congressman ng Manila. Oh, sa mga tweet, marami nagkamali doon eh. Siya, at saka kung sino man yung kung sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver, Opo. pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Oho. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Kaya na rito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yan, Bawal tradisyon. yun. Hindi lang kami, maski sa Senado magtanong ka, kilala mo naman si... Tama, kung Francis Tolentino, Sentol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. Kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Oo, nakalimutan ko. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo, yan, sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Dami ko rin ng mga... Nakalimutan niyo yung yung notes niyo. Pumunta ako sa kuryente, nagmamadali, ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala kasi kung binubulsa ko dito, ang ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya nung kung sino man nakatayo sa oras na yun. Bakit hindi pinigil ng presiding officer? presiding officer, Okay. opo. So, wag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo, oo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Ikaw, Manix. Paano yung nandun ng mga batalyon yan generals? Ha? Mga bastonero niya Yung nakalimutan. bastonero, deputy majority, Oo. meron pang assistant. Meron pa mga Kasi SDML. alam ko yun, nung ako naging senior deputy rin ako. SDML, oo. May mga 15 mga tauhan ako doon. Opo, oo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal yan. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ni-repair ka agad, oh. So, Hindi pa rin napansin ng rules ni-repair. Sabi, hindi rin tama yun. Wag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal, Opo. pero wag niyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo may diyan. privilege speech na lang, halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Din-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun eh. Ang dapat na ginawa, wag na nang i-repair sa amin, diretso niya sa appropriation committee kasi ang pinag-uusapan is the budget. Budget. Pro dapat na may hawak. Yan. Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oo. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin Okay sila. okay na sa inyo, Okay ano? na ako doon. Oho. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga no. So Oo. medyo nakakapagtaka nga. Kaya ito. ako nagpunta rito. Dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. Di ba? Oho. Ikaw naman, pwede mo rin akong buyuin, di ba? Hindi ba? Bakit pa kasi ayaw sagutin ng pangalawang Pangulo itong binabanggit ng COA na misrepresentation ba ang kanilang ginamit? Hindi ba dapat daw ipaliwanag din po ito ng tanggapan ng Pangulo sapagkat pera po ito ng taong bayan. Hindi ito personal na pera ng pangalawang Pangulo, Kong. Minaliwanag niya eh. Meron siya presentation in 2025 budget. Ayun, opo. Oho. Pagkatapos, nung sabi niya,
Kasi meron siyang statement, may prepared statement. Binasa Opo. niya. So recorded yun. Pinapaliwanag niya na makikipag-communicate po ako sa COA sapagkat subjected dito sa notice of disallowance. Opo. Totoo Notice of naman yun. disallowance pala, tama po. Notice pa lang kasi meron siyang 6 months para sagutin yun. Pagkatapos, in relation to 2025, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the 2025 budget of the OBP by way of question and answer and instead leave it to the discretion of the House of Representatives to decide on such a proposal as presented. Oho. Eh sabi ko kanina, ayaw pa po ba niyo yung sagot na yun? Magalang naman niya sinabi. Nasaan yung offensive part doon? Kayo na pong bahala. Ang ibig niya sabihin doon, kung gusto po niyong lagyan ako ng zero budget, nasa inyo po yun eh. Oho. Oho. I am leaving it to the House of Representatives to decide. Ano yung problema nila doon? Sapagkat nasa inyo nga naman ang power of the Bakit purse. kailangan pa niyang ipaliwanag? Oho. Hindi ba? Ang sinasabi, ipaliwanag. Sasagot pa lang po ako sa COA eh. Kasi po katakot-takot na opisina ang meron ding intelligence funds at saka confidential funds. Ang nakikita ko po rito, hihiyain nyo lang ako eh. Ako lang po ang ginigit-git nyo ng ganito. Kamukha nito ngayon, nagtatalo tayo ngayon. Ba't Office of the President lang pinatawag nyo? Wala po Office of bang Vice notice of President. disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP at saka yung PNP and such other offices of government connected with intelligence gathering and blah blah blah. Oho. Sabi na nga, no, meron din po eh. Ayaw niya lang sabihin kung gaano karami. Ayan. At saka ang sinabi ng COA representative kanina, ang nakahawak lang pala nilang dokumento ay yung dokumento ng office ng tanggapan ng Pangalawang Kaya Pangulo. nga, bakit hindi nila Ayun. in-anticipate na po pwede rin naman tanungin ilan-ilan pang mga opisina ang mayroong ganitong klaseng pondo na inisyuhan nyo ng notice of disallowance? Oho. Kaya makita mo sa dami po ninyo, yan, wala man lang makakapagsabi kahit na ballpark figure sapagkat nakatuon lamang sila sa opisina ng Vice President. Oho. Ngayon, dadako tayo doon. Bakit po nagkaganon? Eh dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Oho. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Opo. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag, yung sinasabi nga natin. Nagdadadamba kayo, halos nag-aagawan kayo na kayo ang mauna. Ayaw daw po nila ng mga naglulundag no? Naggigit-gitan kayo. Nagigil kayo. na magtanong. Di ba? Oho. And pero kasi naman kung sa ibang mga vice president, kayo na pinalutang din po, no, wala kayo. Eh kasi naman daw parang kagandahang loob na lang nung nakaraan na binigyan ng confidential fund ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Eh pero sa mga nauna naman daw ang Pangalawang Pangulo, wala naman daw talaga yan eh. Di ba? O ayun ang problema natin. Eh. Oo. Binigyan ninyo eh. Nagkataon na ang pagtitiwala sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan ay nire-represent ng Office of the Vice President and Office of the President. Oho. Kung sa hudikatura naman ang pinag-uusapan, nandiyan ang Supreme Court, nandiyan ang Court of Appeals, nandiyan yung Court of Tax Appeals, ang Digang Bayan, nandiyan yung mga courts of first instance, ito yung RTCs, at saka yung MTC. Lahat na mga nito eh. Oho. Hindi naman pinagtatatanong yan eh. Paano yung budget namin bilang isang institusyon din? Oo nga pala. Sino sa palagay mo ang nag-represent sa amin para busisiin ang budget ng House of Representatives? Meron ka bang nabalitaan na binusisi ng isa sa amin? May bukod bang budget ang... sabihin mo, Bakit naman? Legislative kami. Oo nga pala, no? Oo. Oo. Iwalay pa yan. Naalala mo ba kung sino yung nag-sponsor ng budget namin? Wala, parang wala akong maalala ko. Naalala mo ba kung sino yung committee na tumuntun sa budget namin? Sino yung nagrepaso? Parang Meron ba? wala akong maalala ko. Meron ka naalalang tanong na nagtanong sa budget ng Congress? Wala. Hindi ko nga kasi alam kung na dinidepensa Yun na pa pala nga ninyo yan. Kaya nga, anong pinag-iba namin? Yun na nga yung sinasabi ko yung respeto sa pamamagitan ng tradisyon. Oho. These are four co-equal and coordinate branches of government. Oho. So yung pinakamataas dyan, ginagalang namin. Ginagalang natin. Pero doon sa punto ko, well, ito narinig ko na, napapanood ko din sa iba, hindi, siyempre may mga tradisyon na niya tayo. Pero siyempre bilang pinagkatiwalaan tayo ng pondo, accountability. Accountable din tayo kung para ipaliwanag mo sa taong bayan kung saan nyo ginugol yung perang inibinigay sa inyo, ipinahawak sa inyo. Kaya Maliban sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Kaya nga pinaliwanag niya, ito po yung aking presentation. May kalakip na pong paliwanag kung titingnan po ninyo at sasagutin ko pa po yung COA para sa ganun malaman po niyo kung saan po ginugol yan. Ayun. Ngayon, kung sasabihin mo na sa liwanag ng saligang batas, because ito yung palagi sinasabi, because public office is a public trust. Yung ganun mga Oo. banat eh, no? Tama po naman. Okay. Sinasabi ba ng provision na yun ng saligang batas that because public office is a public trust, sinasabi ba niya na hindi mo na igagalang ang tradisyon? Sinasabi ba niya? Mukhang wala naman. O you can ganun. harmonize. Opo. You can harmonize that provision with the existing rules of the House. Most of it are unwritten rules. Oho. Nakasama na yung tradisyon, precedent, and experience over the years. Eh paano, bakit hindi nila makilala
hindi naman sa sinasabing hindi accountable. Ang sinasabi lang natin, merong paggalang, merong pagtitiwala, ibigay mo yun doon sa pinakadalawang mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Kapag wala na yung respeto, paano ba yung sinasabi mong public trust? Oo. Ikaw hindi ka marunong mag-rumispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is public trust, tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise the Opo. trust. Eh hindi, ayaw mong igalang eh. Oho. Sana kung hindi siya nagpaliwanag, sana kung hindi siya nag-present. Eh hindi nag-present siya. Pagkatapos nung sinabi niya, I forgo. I forgo. Hindi ko na po gagamitin ang opportunity ko na ipagtanggol yung budget ng opisina ng Vice President sa taong 2025 sa magitan ng tanong at sagot. Kung hindi, ay iniiwan ko na po sa inyong pagdesisyon kung ano po ang kahihinat na ng proposal na ito sa inyo. Ayun. Yun ba'y kabastusan? Well, mukhang ang tingin po Ang nagsalita is a Vice President. Oho. O ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, kailangan ka namin tanongin, bakit noon hindi nyo ginawa ito sa iba? Yun ang katapat na tanong dun eh. Ba't ngayon lang kayo naglululundag? Ayun ang ayaw nila eh. At mundo po. Dapat noon, Oho. naglulundag din kayo. Para sa ganon, parehas lang. Eh ang kaso, sa tagal ko nga dito, sabi ko sa inyo, 2004 to 2023, wala akong nakitang naglulundag. Ngayon lang 2024, dito ko nakita. Opo. Hindi kasi naman daw, Kong, ito naman ako, binabagin ko lamang din po ito. Eh wala naman daw po kasi sa kasaysayan na, mandakin nyo, 125 million eh, nagasto sa loob ng 11 araw, Kong. Bakit? Parang hindi niya pangkaraniwan nga naman yun. Di ba? Eh, masyado ka suspityoso eh. Hindi ba? Opo, yun sa... Bakit? Ba't hindi gagastusin kung talagang binigay yun? Eh, kaysa naman dumating sa, isoli mo sa treasury. Anong nangyari sa PhilHealth? Oho. Na pera ng mga miyembro? Hindi ibinigay sa mga miyembro. Dapat sana inagamit ito sa pangkalusugan ng mga miyembro. Ayun, ibinalik sa treasury. Bakit? Pera ng tao yun eh. Pera ng miyembro yun. Oo. Oo. Pagkatapos, sino ngayon nasisisihin mo? Halimbawa, doon sa pagkakasoli nun, halimbawa, 1,000 ang namatay. Sana man lang, kalahati nun ay nasave mo, nailigtas mo sapagkat nabigyan ng karampatang lunas. Wala eh. Oo nga Sino naman, makapagsasabi Oho. na maaari kang nakapagligtas ng buhay? Eh, hindi ganun nangyari. Oho. Pero walang naninisi doon. Eh, buhay ang pinag-uusapan doon eh. Oho. Oo nga naman, ano? Ay, nako. Tsaka yung iba nga pinupuna dahil sa hindi ginagamit yung pondo dyan. Ayun, yung sobra naman ng pagtitipid, eh, hindi naman Eh, wala nga pumapansin doon eh. Oo. Pareho lang naman ang epekto nun kung sakasakali baka mas malala pa eh. Oo. Oho. Yung- Sinong pwedeng humatol ngayon? Okay, ginastos ko ng 15 araw, halimbawa, 11 araw. Sino makakapagsabi na mali yun? Okay. Sasagot pa lang ako Oo nga. binabanatan nyo na ako. Sasagot ako sa inyo sabi kanina nung kuwa. Dahil po sa kakulangan ng mga ibang supporting documents. Oo. Yung iba po naman na hindi naging compliant to sa mga ibang requirements na kinakailangan po, kaya po nagkaroon po ng notice of disallowance. Oo. So, sa sandaling mapatunayan niya yan, sa sandaling makakuha siya ng supporting evidence, halimbawa, sa sandaling makapag-comply siya, magiging allowed din yan, hindi ba? Oo, kanila, Ba't hindi mo hintayin yun? I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay? Kasi nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alphaland. Hindi po. Ha? Pero nandito ka nung birthday niya. Sa Alphaland. Alphaland, nakarating na po ako. Ang tinatanong ko kung nandun ka sa birthday niya. Napunta po. Oh, ano? On the mic, Nan- please. nandun ka? Waping. Okay. Your Honor. A small boat. Wala din po, Your Honor. May helipad ba yung Happy Penguin? Wala po, Your Honor. Walang, alimbawa, meron bang mga nagla-landing na helicopter sa bayan mo? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, wala po. Talaga. Kasi maraming mga tiga-suwal na namamataan na merong lagi lumalapag na R66 na helicopter dyan po sa lugar ninyo. Wala po, Your Honor. Meron ka bang helicopter? Wala po, Your Honor. Meron ka bang kakilala na may helicopter? Wala po, Your Honor. Kapamilya mo? Wala rin pong helicopter po yung pamilya ko po, Your Honor. Kapuso mo? Wala rin pong helicopter po yung kinakasama ko po. Sigurado ka? Opo, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, pero alam nyo ba, Mayor, kung nasaan ngayon yung helicopter ni Guo Huaping?
Wala po akong alam na helicopter po. Yung helicopter po niya ay nasa Pangasinan. Hindi ko po alam, Your Honor. Specifically, nasa WCC Aeronautics School. Hindi ko po alam po yun, Your Honor. Mamaya, ipapakita ko yung photo ng helicopter, Mayor. SP Pro Tempore, Thank you, Madam Chair. Yes. Mayor, kailan yung una nakilala si love mo? Hindi ko po love, Your Honor. O kailan mo una nakilala si Alice? Kung hindi po ako nagkakamali, mga 2016 po, Your Honor. 2016. Opo. Hindi ka pa mayor? Hindi pa po, Your Honor. Hindi ka pa mayor? Opo. Siya? Negosyante po ng baboy po, Your Saan Honor. kayo una nakita? Namit ko po siya sa Bamban po, sa farm nila. Bamban? Inimbita ka? Opo, Your Honor. Hindi po, naghahanap po ako ng magsusupply ng baboy. Mhm. Isa po siya sa napuntahan ko po para mag-inquire po ng mga presyo po. Okay, pagkatapos itong issue na lumabas, kailan kayo huli nakita? Nung, kung di po ako nagkakamali, nung kasalang bayan po, Your Honor. Yung yung meron kang nasaan yung picture na yan? Yung pinakita kong picture nung nakarang hearing. Nanonood ka ba ng hearing? Itong Senate? Nanood po ko, Your Honor. Nasa hospital po ako noon, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, I could add here. May photo akong ipapakita din mamaya. Ito yung helicopter kanina na sinasabi ko sa inyo, Mayor, na nasa WCC Aeronautics School sa Pangasinan. Pero yung pinag-uusapan din na kasalang bayan, may photo ako dyan eh. Ano yung connection nyo kay Duan Renwu? Wala po, Your Honor. Naku po. Kay Cassie Leong, ano pong connection ninyo, Mayor? Wala rin po, Your Honor. Kasi nandyan po sila dun sa kasalang bayan, nakababanggit nyo lang. May photographic evidence. Naalala nyo na po? Nung kasalang bayan po, marami pong kasama si Mayor Alice po pero hindi ko po kilala po yung iba. Oo, ipapakita po namin yung litrato. Naiiba lang yung flow ng mga litrato namin. Pero nandyan po si Duan Renwu, andyan din po si Cassie Leong. Ito po ay February 2024, kasalang bayan sa Suwal. Mayor, yung Romance Garden Inn, pag-aari nyo? Hindi po, Your Honor. Kasi meron penguin din, no? Mahilig kayo sa penguin, no? Hindi naman po sa atin yan, Your Honor. Kasi madalas ka lang nandito sa Romance Garden Inn. Okay, yung mga pinabibigay nyo bang mga school bags? Namimigay kayo ng school bags? Namimigay po kami, Your Honor, Sa mga estudyante? sa mga mga bata po, mga estudyante. Alice, nung mayor ka, namimigay ka ng school bags? Go hopping. Sen, opo, meron po. Anong kulay? Kulay, para sa mga girls po, kulay pink. Para sa mga boys po, kulay Hindi. blue. Ikaw, anong kulay yung pinamimigay mong bags? Kung hindi po ako nagkakamali, kulay blue po yung binibigay ko po na bag. Walang kulay pink? Hindi ko po matandaan kung may kulay pink. Your Honor. Napapakita ko lang sa litrato. Mayor Dong. Yan, Bayan ng Suwal. Pink. Tama? Opo, Your Honor. Sa'yo yan. Galing sa'yo. Opo, Your Honor. Okay. Kasi hindi mo mapapagkaila. Bayan ng Suwal. Ngayon, kanina tinatanong ko kung pink sa mo, hindi mo maalala. Ngayon po, nakita ko po. Yan na po yun. Because you're confronted with evidence. Ito, kay Mayor Alice. Ito. Opo, first year ko po, minigay ko po sa kanila. Ano ito? Nagkataon lang? Katandem yung kulay ninyo? Your Honor, yung pong pink para po sa mga babae Oo po. nga. Pareho.
Pareho. Iba lang ang nakasulat na bayan. Bayan ng Sual, tsaka bayan ng Bamban. Isa lang ang supplier ninyo. Hindi naman po ako nagde-decide ng kung ano pong kulay. Marami po sa office po, saka mga bata at teacher po. Nagkataon lagi, ano? Pati yung couple shirts ninyo, nagkataon din. Na-flash na. Oh. Tama? Opo, Your Honor, nagkataon. Nagkataon din? Nagkataon? Opo, Your Honor. Okay. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice, to. Opo, Your Honor. Tapos, na-receive niya. Pareho. Opo, Your Honor. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Nagdala po ako. Wala kayo relasyon, ha? February 14 mo pa binigay, ha? Wala po, Your Honor. Yan po nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Okay. Pero tinaon mo February 14, ha? Opo, Your Honor, dahil po marami po ako binibigyan ng bulaklak, Your Honor, po tuwing February 14. Pero maraming bulaklak, pero hindi ganito karami at kamahal. Isa lang po yan, isang Kaya ganun lang. isa lang para lang kay Lab. Hindi naman po love, Your Honor. Ano tawagan niya? Honey? Miss Alice po. Wala bang ibang term of endearment? Wala po, Your Honor. Madam, I will pursue my questions later. Thank you, Madam. Salamat, SP Pro Tempore. Next in 2 minutes lang, Madam Chair, if I may. SP Pro Tempore, and then I'll finally call on Senator De La Rosa kung meron silang mga tanong before suspending. Mayor Kalugay, only 2 questions. Saan ka nag-birthday noong August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandaan po, Your Honor, pero pag nagbe-birthday po ako, sinusurpresa po ako nila, yung mga Alice? staff ko po, sila Ate Che. Nila Alice? Hindi po, Your Honor. Hindi, meron kasi ako litrato dito. Kuha mo ito nung birthday mo noong August 22. Yan, happy birthday. Alam mo kung saan to? Hindi ko po makita, Your Honor. Malayo po. Oh. Sa Alpha Land Baguio Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ay, opo, Your Honor. Hindi ba dun yon? Diyan po, Your Honor. Okay. So, kahit malayo pala pag tinatanong na alam mo. Yung sinabi niyo pong alpalan, naalala ko po. Member ka? Hindi po, Your Honor. Hindi ka member? Hindi po, Your Okay. Honor. Salamat. Alice. Alias Alice. Ikaw ba nag-attempt ng bumili ng bahay sa Alpha Land Baguio Mountain Log Homes? Opo, pero hindi po natuloy. Magkano? Hindi ko po maalala po, hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng mag-purchase? Nag-expire po. Ha? Opo. Naging buyer ka? Kailan? Hindi ko na rin po maalala no year po eh. Hindi mo laging ganun ang sagot niyo, no? Hindi niyo maalala. Papaalala ko sa'yo, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero Bakit nga? hindi po natuloy. Nagpa-purchase ka, nag-apply ka bibili ka ng bahay. Sabi mo hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Sinungaling to itong babaitang to. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth, take note, 95,200,000 for a log home. Is it true? Opo, pero hindi po natuloy. But you attempted to purchase. And that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy? Ko Huaping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Kulang po yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds. Marunong ka pala sumagot eh. But you attempted to buy.
So may capacity ka to buy a log home worth 95 million. Gusto ko pumili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds kung sakaling natuloy? Hindi po natuloy dahil hindi po natuloy dahil hindi po nakumpleto po yung O magkano din ang pera. payment mo? Down payment po is 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment? Na-forfeit na ba yun? O sinuli sa'yo ng Alpha Land? Wala pa pong usapan po doon. So ano mangyayari doon sa 50% down payment mo? Hindi mo na susubukan na i-recover? Dahil di na natuloy? I-recover po. Hmm? I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay? Kasi nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alpha Land. Hindi po. Ha? Pero nandito ka nung birthday niya sa Alpha Land. Alpha Land, nakarating na po ako.